Habang papalapit ang katapusan ng regular season, muling sinusuri ng mga eksperto ang pinakamainit na debate sa buong NBA. Sino ang karapat-dapat na maging most valuable player ngayong taon? Ang listahan ng mga pangunahing kandidato ay hindi gaanong nagbago, ngunit may ilang mahalagang pagbabago. Si Cade Cunningham ng Detroit Pistons ang pumalit kay Jalen Brunson bilang kinatawan ng Eastern Conference, habang si Luka Doncic ay tahimik na pumasok sa usapan sa pamamagitan ng magandang takbo ng Lakers. Unang candidate ay si Luka Doncic. Sa loob ng siyam na sunod-sunod na panalo ng Lakers, nag-average si Doncic ng 40 puntos, 8 rebounds at 7 assists. Sa buong season, ang kanyang mga bilang ay 33, 8 at 8 sa mahigit 60% true shooting. Ang problema ay nasa depensa. Kapag nasa court siya, pinapayagan ng Lakers ang 115.5 puntos bawat 100 possession. Ngunit sa nakalipas na siyam na laro, bumaba na ang bilang na iyon na nagpapakita ng posibleng pagbabago. Pangalawang kandidato ay si Cade Cunningham, Detroit Pistons. Ang Detroit ay nagtatakbo sa 59 panalo na bilis kapag nasa court si Cunningham na may record na 44-17. Siya ang nag-iisang tagalikha ng opensiba na nagtatala ng 119.7 puntos bawat 100 possessions at ang kanyang 9.9 assists bawat gabi ay nakabuo ng mas maraming puntos kaysa sa sinumang ibang manlalaro. Ang pangunahing alalahanin na palampas na niya ang siyam na laro at inaasahang mapalampas pa ang 6 dahil sa collapse lang. Pangatlo ay si Nikola Jokic, Denver Nuggets. Isang tipikal na season para kay Jokic. Nag-average ng triple-double, nangunguna sa liga sa rebounds at assists, habang nagtatala ng 28 puntos sa 67.6% true shooting. Walang nakapagtala ng ganitong mga bilang kailanman. Ang kahinaan niya ay nasa depensa. Ang Nuggets ay nasa 21st sa defensive rating. At mula Pasko, halos 500 ball na lang ang kanilang nilalaro. Pang-apat ay si Victor Wembanyama, San Antonio Spurs. Sa edad na 22, si Wembanyama na ang pinakadominanteng puwersa sa depensa sa buong liga. Kapag nasa court siya, pinapayagan ng Spurs ang tanging 103.7 puntos bawat 100 possessions. Ang Spurs ay 3 laro na lang ang agwat sa Thunder para sa unang binhi sa kanluran. At kung maabutan nila ang Oklahoma City, ang kaso ni Wembanyama para sa MVP ay magiging napakahirap tanggihan. At panglima ay si Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder. Hanggang ngayon, walang nakakuha ng tropeyo mula kay Gilgeous-Alexander. At mukhang hindi pa rin mangyayari iyon ngayong taon. Nag-average siya ng 31.6 puntos sa 66.5% true shooting. At kapag nasa court siya, gumagana ang Thunder ng higit pa sa pinakamahusay na opensiba at depensa sa liga ng sabay-sabay. Ang tanging guard na nakatala ng 30 puntos sa mas mataas na kahusayan ay si Stephen Curry noong kanyang unanimous MVP season para sa 73 panalo na Warriors noong 2016. Hanggang hindi na patutunayan ng iba na mas karapat-dapat sila, ang parangal ay kay Gilgeous-Alexander pa rin mawawala. Comment down below kung sino sa tingin mo ang karapat-dapat na MVP ngayong taon.